Speos ay hindi nakikinig, manunood na lang ako. Ang Game Master ay isang lalaking may takip sa kaliwang mata. Inaakit sila gamit ang matatamis na salita. Pinagpapala ng Fortuna ang matatapang. Para sa konteksto, si Fortuna ay isang diyosa ng swerte sa mitolohiyang Romano. Huwag ka lang tumingin, subukan mo. Kung tama ang hula mo, mananalo ka ng 5 beses ng iyong pusta. Isang kalbong lalaki ang naglagay ng barya. Subukan ko muna, pastahan ko ang isang bronze. Sinabi ng Game Master, eto, bibigyan kita ng isang tansong barya. Pagkatapos, inilagay ng Game Master ang tansong barya sa mesa at tinakpan nito ng tasa. Siyempre, ang 2 pang tasa ay inilagay ring pabaligtad sa mesa. Pagkatapos, mabilis niyang ini-shuffle ang mga tasa. Nakatingin si Speos sa tasa na tinatakpan ng tansong barya, iniisip na, pangatlo ito. Sinabi ng Game Master, sige, nasaan na ito ngayon? 1, 2, 3 mula sa kaliwa mo. Ibinigay ng kalbong lalaki ang parehong sagot kay Speos, pangatlo, ito ang pangatlo, di ba? Sumunod sa proseso, sinabi ng Game Master, sigurado ka na ba? Hindi ka magsisisi? Determinado ang manlalaro at sinabing, hindi, buksan mo na may kumpiyansa. Nag-alinlangan ng Game Master at sinabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magbago ng isip, pero buo ang loob ng kalbong lalaki. Buksan mo na, bilisan mo. Nang itinaas ng Game Master ang pangatlong tasa, naroon nga ang tansong barya. Sinabi niya, sir, tama ang hula mo, at iniabot ang 5 makinang na tansong barya sa kalbong lalaki, sabay sabing, eto ang iyong 5 tansong barya. Nang manalo ng madali ang kalbong lalaki, nagulat si Speos at Dices na mangha sa kanilang nakita. Wow, talagang nakakuha siya ng 5 gantimpala, hindi ba malaking tubo yun? Kaya sinabi ni Speos, gusto rin naming sumubok, pero nag-aalangan si Dices, natatakot na baka sila'y maloko. Dapat nanood na lang tayo. Hindi nakinig si Speos. May pakiramdam ako, gamit itong pilak na barya, bibilhan kita ng isang bagay na katumbas ng 5 pilak na barya. Sumagot si Dices, isang pilak na barya. Parang napakalaki niyan. Pero buong kumpiyansang tugon ni Speos, siguradong mananalo ako. Pagkatapos, ibinagsak niya ang isang pilak na barya sa mesa. Eto, magpupusta ako ng isang pilak na barya. Kung tama ang hula ko, makakakuha ako ng 5 pilak na barya, tama ba? Nagulat ang lahat sa paligid. Ang kalbong lalaki ay ngumiti ng tuso at naisip, madaling pera. Naisip ng Game Master sa sarili, mahusay, may isang hanggal na dumating. Lumabas na nagsabuatan ng Game Master at ang kalbong lalaki para bitagin ang mga manlalaro. Sinabi niya, wow, pareho kayong magpupusta, sir. Patuloy niyang inulit ang proseso. Narito ang butil, at ilalagay ko ito rito, tapos ay shuffle ko. Masusing pinanood ni Speos at inisip, isa. Patuloy na ini-shuffle ng Game Master ang mga tasa. Matamang nakatutok si Speos sa tasa na may butil. 1, 3, 2, 2. Mabilis at tuloy-tuloy na ini-shuffle ng Game Master ang mga tasa. 1, 3, 2, 2, tapos 1. Napakabilis ng pag-shuffle kaya nahilo at nalito ang manlalaro at mali ang napiling tasa. Desididong manalo, hindi inalis ni Speos ang tingin sa mga tasa, sinusubaybayan ang tasa na may butil. Noong una, ilang beses lang ini-shuffle ang mga tasa, pero ngayon ay 12 beses na itong ini-shuffle, malinaw na pandaraya upang iliga ang manlalaro. Sa wakas, natapos ang pag-shuffle ng mga tasa. Tata, walang pag-aalinlangan, sinabi ni Speos, pangatlo ito. Katulad ng dati, tinanong siya, sigurado ka bang pangatlo? Sigurado si Speos, buksan ang pangatlo. Niloloko ka niya, sigurado ka ba? Binigyan kita ng pagkakataong magbago ng isip, sabi ng Game Master. Tiyak na pangatlo ito, halos masabi na ni Speos ang tatlo, nang biglang may nagsabi, palitan mo, gawing pangalawa. Biglang tinawag ni Speos ang iyong pangalan, Narcissus. Hindi mo siya pinansin ng husto at sinabi, pangalawa ito. Nagulat siya at sumagot ng oo, pero sa loob-loob niya, iniisip niya, ano ba ito? Ano bang problema ng taong ito? Tumingin siya sa iyo nang may pagdududa. Si Narcissus, na parang nababasa ang lahat, ay nagsabi, pinalitan mo yon gamit ang likod ng kamay mo, pangalawa ang tamang tasa. Naisip ng Game Master, mukhang hanggal ang taong ito, pero nakita ba niya ang pandaraya ko? Pinractice niyang magpalit ng mabilis na hindi makikita ng mata. Alam niyang nasa ilalim ng pangalawang tasa ang butil, kaya't ayaw niyang buksan ito at sinabi, bubuksan ko ang pangatlo,
ayon sa hiling mo. Pero seryoso si Speos at nagsabi, buksan ang pangalawa. Bigla niyang binago ang kanyang ugali na ikinagulat ng Game Master. Siyempre, nagdesisyon si Speos na makinig sa kanyang kaibigan. Mukha kang mas mahusay kaysa sa akin. Sabi mo, bibigyan mo ako ng pagkakataong magbago ng isip, kaya't bilisan mo at buksan ang pangalawa. Bagaman medyo inis, alam niyang matalino ang taong yon, kaya't may pagkabahala, pero sinabi pa rin niya, sige po, bubuksan ko ang pangalawa. At tata, may butil nga sa ilalim ng pangalawang tasa. Nagulat ang lahat at nagsigawan, wow, talagang pangalawa nga. Bagaman galit na galit ang nagtitinda, nagkunwari pa rin siyang ngumiti at pinuri si Speos, napakatalas ng iyong mga mata, haha. Tanong ni Speos, talaga bang ibibigay mo sa akin agad ang 5 pilak na barya? Sumagot ang nagtitinda, syempre, hindi ako nagsisinungaling. Bagaman labag sa kalooban niya, inilabas pa rin niya ang 5 makinang na pilak na barya at iniabot sa kanya. Narito ang 5 pilak na barya mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng nagtitinda, mula sa pagiging palakaibigan ay naging kakaibang malamig. Magandang araw, sabay alis ng grupo ni Narcissus. Masayang masaya si Speos, hindi mapigilan ang kanyang pagtawa. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tanong niya kay Dices. Tawa rin ng tawa si Dices sa tuwa. Totoo ito, tanging ikaw lang ang tahimik na naglalakad sa likod. Biglang hinarang ng isang grupo ng tao ang kanilang daan at tinanong, ang dami mong pera, di ba? Binubuo ang grupong ito ng 4 na malalakas na lalaki. Kung ganoon kadali kang makakuha ng pera, dapat ibahagi mo yan. Ibigay mo lahat ng napanalunan mo at lumayas ka. Lumingon si Speos sa Game Master na kanina lang nila nakita. Nagulat siya at biglang napaisip, bakit ka tumitingin sa akin? Ikaw ang may hawak ng pera, bakit kita poprotektahan laban sa mga magnanakaw? Hindi mo ba alam na nakakatakot ang mga eskinita ng Roma? Nang marinig ito, napagtanto ni Dices, kaya pala, lahat kayo ay parte ng iisang grupo, ha? Malamig na sinabi ni Speos, pwede namin kayong patayin lahat. Nagulat si Dices at muling nagtanong, papatayin mo sila? Kalma lang na sumagot si Speos, lahat sila magkakasama, wala sa kanila ang inosente. Sabi ni Dices, hindi ko ibig sabihin yun, pero dahil lang ba dito, gusto mo talagang patayin ang marami? Sumagot si Speos, hindi ba mas mabuti yon? Kung patatawarin natin sila, babalik lang sila kasama ang mga kaibigan nila para guluhin tayo ulit. Wala namang mga saksi dito. Paulit-ulit na pinaalala ni Dices, Speos. Malamig na sumagot si Speos, ano ngayon? Galit na sumigaw ang kalbong lalaki, alam mo ba kung sino kami para magsalita ka ng ganyan? Lahat ng masama sa lugar na ito ay konektado sa amin. Pagkatapos, iniutos ng kalbong lalaki, atake. Pero bago pa makagalaw ang kanyang mga tauhan, may isang taong biglang tumusok sa kanyang leeg gamit ang daliri. Si Narcissus pala yun, at gulat ang lahat sa kanyang ginawa. Bagaman medyo natakot, may isa pa ring nagtangkang magpakalakas, hoy bata, ano ang ginawa mo? At isa pang butas sa leeg ang lumitaw. Kakatapos mo lang dumaan sa mga manggugulo, at nagbigay ka ng ilang butas sa kanilang leeg. Ang huling lalaki na hindi pa nakakarik ay biglang nabutasan din ang leeg mo at bumagsak sa lupa. Nakita ito ng Game Master mula kanina at natakot ng husto. Agad na tinanggal ang kanyang pirang para makita ng mas malinaw, sabay sabi, buwisit. Narinig yun ni Narcissus at bumaling sa kanya na may malamig na tingin, tatanungin kita ulit. Agad siyang sumagot, opo, sir. Nagpatuloy ka, narinig ko na lahat ng masasamang gawain dito ay konektado sa grupo niyo. Narinig ito ng Game Master at agad na pinagpawisan ng malamig, mabilis na ipinaliwanag, pinalalaki lang ng taong yun ang kwento. Kaunting maliliit na bagay lang ang ginawa namin, wala namang seryoso. Hinawi niya ang kanyang buhok at nagtanong, nakakita ka na ba ng babaeng kamukha ko? Itim ang buhok, itim ang mga mata, dilaw ang balat. Sumagot ang Game Master, wala po, sir, habang patuloy ang kanyang pagpapawis. Tiningnan mo siya ng may mapanganib na tingin, papatayin kita kung nagsisinungaling ka. Nanatiling matatag ang Game Master at sinabing, totoo po, sir. Muling nagtanong si Narcissus, kilala mo ba ang kahit sino na maaaring may alam tungkol dito? Sumagot ang Game Master, wala po talaga akong alam, sir. Kami mga mababang uri lang na tauhan, nagkunwari lang kaming mapanganib kanina. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Iniangat niya ang isang daliri sa harap ng Game Master at sinabing, sige. Natakot ang Game Master na baka tusukin ulit ni Narcissus ang kanyang leeg, kaya't sumigaw siya at napaurong,
Tinakpan ang kanyang leeg ng kanyang mga kamay. Pero sa kabutihang palad, inilapit lang ni Narcissus ang kanyang daliri sa kanyang bibig, hudyat na manahimik na siya. Agad namang tumindig ang Game Master at nagsabing, "Opo, sir. Hindi ko ipagsasabi ito, nangangako ako, sir." Nang marinig ito, tumalikod si Narcissus at naglakad palayo, sabay taas ng kanyang hood. Tapos na, Tara na. Naiwan ang 3 pang kasamahan na nagulat sa biglaang pag-alis niya. Patuloy pa rin ang kasiglahan sa Roma, punong-puno ng mga tao sa mga lansangan. Tinawag ni Theseus si Speos, at sumagot si Speos ng, "Ha?" Nagpatuloy si Theseus, "Yung sinabi mo kanina," pero biglang napahinto, hindi natapos ang kanyang sinasabi. Hindi agad naintindihan ni Speos, "Anong sinabi ko?" Nilinaw ni Theseus, "Yung sinabi mo na papatayin mo silang lahat. Nagbibiruan ka lang para magmukhang malakas, di ba?" Sumagot si Speos ng kalmado, "Hindi. Kahit na hindi tayo kasing lakas ni Narcissus, madali pa rin nating kayang patayin silang lahat. Bakit pa tayo magpapanggap na malakas kung talagang malakas tayo?" Nang marinig ito, nagtanong ulit si Theseus, "Ibig sabihin ba seryoso kang iniisip na patayin silang lahat?" Hindi sumagot si Speos, bagkus, nagtanong pabalik, "Mas marami ka ng pinatay kaysa sa akin. Sikat ka sa timog, bakit ka pa gumagawa ng gulo tungkol dito?" Ipinaliwanag ni Theseus, "Nangyari lang yun sa ilang labanan, iba ito." Sagot ni Speos, "Hindi ko makita kung paano ito iba. May pera na tayo, bumili tayo ng masarap na pagkain." Samantala, ang mga tauhang binugbog ni Narcissus kanina ay unti-unti nang bumangon. Ang kalbong lalaki, hawak ang kanyang ulo, nagtataka, "Ano ang nangyari? Bakit tayo nakahandusay dito?" Tanong niya, "Saan na sila?" Sumagot ang pinuno ng grupo, "Hindi natin pwedeng palampasin ito." Galit na siya ngayon, isang usapin ito ng dangal. Iniutos niya, tawagin ang mga tauhan mula sa ibang eskinita para puntahan sila, hanapin sila, at alamin kung nasaan sila at ano ang ginagawa nila. Hindi talaga natututo ang mga taong ito hanggang makita nila ang kabaong. Samantala, masaya pa ring nagkakasiyahan ang grupo ni Narcissus, kumakain at umiinom. 3 porsayo ng inihaw na pato at 3 baso ng alak, tawanan ni Theseus na masaya habang nag-order pa ng 2 pinggan ng beef sausage. Puno ng pagkain ang mesa at nagtatanong siya, "Iniisip mo pa rin ba na ganito ang mga merienda ng Roma?" Sumagot si Narcissus, "Masarap, mas mabuti pa kaysa sa tinapay." Sumang-ayon si Theseus, "Tama, ang pagkain para sa mga gladiator ay parang basura." Nagpatuloy si Theseus, "Ang Roma talaga ang numero 1 sa mundo, hindi lang dahil sa lakas militar kundi pati na rin sa pagkain." Biglang lumitaw si Ketina sa likod nila. Mukhang kakaiba si Kona ngayon, nakasuot lamang ng karaniwang damit at nakikihalubilo sa mga pangkaraniwang tao, talagang kakaiba. Habang ngumunguya pa si Speos, tumingala siya sa kanya. Si Theseus ay labis ding nagulat. Bigla siyang nagsalita ng malakas, "Ang inyong kamahalan, prinsesa," pero bago pa man niya matapos, pinutol na siya ni Prinsesa Kona, "Huwag mo nang gawin yan, ayoko ng atensyon." Gulat na gulat si Theseus at sinabi, "Ketina?" Narinig ito ni Kona at napaisip, naalala pa rin niya ang pangalan ko. Masaya niyang tinanong, "Anong ginagawa niyo dito?" Maikli lang ang sagot niya, "Bakasyon, pagkain." Tapat naman siyang sumagot, "Lumabas lang ako para kumain. Sadyang nagkataon lang na nagkita tayo rito." Sa kanyang isip, buti na lang at parang natural pakinggan. Alam naman ng kahit sinong bata na ang pagkikitang ito ay planado na mula pa noong una. Nagtaka si Theseus sa kanyang sarili, ang anak ng kapitan ng Royal Guard ay nakabihis ng pangkaraniwan sa isang lugar na madalas lang puntahan ng mga pangkaraniwang tao, at mag-isa pa siya, walang mga alipin. At sasabihin niyang nagkataon lang ito? Tinuro ni Katie na ang upuan sa tabi ni Narcissus at nagtanong, "Wala masyadong bakanteng upuan, pwede bang dito ako umupo?" Umupo siya sa tabi ni Narcissus at may masayang ekspresyon, "Salamat." Tumawag siya sa tindero, "Excuse me." Nagtanong ang tindero kung ano ang gusto niyang orderin, at saglit siyang nag-isip, pero bigla niyang naalala na wala siyang ideya kung ano ang o-orderin. Tipikal para sa anak ng kapitan ng Royal Guard na sanay sa mga mamahaling pagkain, hindi pa siya kumakain sa ganitong simpleng tindahan sa kalye. Tumingin siya kay Narcissus na katabi niya, pagkatapos itinuro ang mangkok ng sopas nito at sinabing, "Ang kakainin ko ay yung katulad ng kinakain niya." Biglang nagseryoso ang ekspresyon ng tindero. Gusto niyang mag-order ng pagkain. Sumagot si Katie na, "Oo, bakit?" Sumagot ang tindero, "Kailangan mo muna akong bayaran."
Sinabi niyang babayaran niya ito, ngunit inilabas ng tindero ang isang barya bilang halimbawa, oo, bayaran mo ako. Kailangan mong magbayad ng 3 baryang ito. Napakarami na ng pagkaing in-order sa puntong yon, at bigla niyang na-realize na wala siyang kasama para magbayad para sa kanya. Patuloy na may kakaibang ekspresyon ng tindero, wala kang pera. Hindi kita mabibigyan ng libre, at hindi kita pwedeng tratuhin na parang karaniwang customer. Sumigaw siya, subukan mong kumain dito nang walang bayad? Agad namang naghanap ng pera si Katina sa kanyang mga bulsa. Isa lang ang baryang dala ko. Kung hindi sapat, kahit ano na lang ang kaya mong ibigay sa akin. Nagulat ang tindero dahil may gustong kumain na walang dalang sapat na pera. Naisip ni Katina sa kanyang sarili, kung alam ko lang, sana nagdala ako ng mga alahas. Hindi kasi ako sanay na nagdadala ng pera kapag umaalis ako. Hindi ko inakala na magkakaproblema ako tungkol sa pera isang araw. Labis niyang ikinahiya na nangyari ito sa harap ni Narcissus. Biglang iniunat ng tindero ang kamay niya at sinabi, tama na ang usapan, ibigay mo na ang pera ngayon. Sa wakas, nakita na ni Kona ang barya niya. Ito na, sabi niya. Labis na nagulat ang tindero nang makita niya ang baryang hawak ni Kona. Humingi ng paumanhin si Kona, pasensya na, nagmamadali ako kanina at ito lang ang nadala kong barya. Baka hindi ito sapat, pero pansamantala na lang. Agad namang nagbago ang asal ng tindero, huwag kang mag-alala, sapat na ito. Biglang sinabi ng tindero na tila gulat din si Kona. Lumuhad ng malalim ang tindero at yumuko sa kanya. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin sa hindi ko pagkilala sa inyo, binibini. Bigla na lang umikot ang gininto ang barya at nawala sa sahig. Tumakbo ito habang patuloy na kumikintab sa kanyang pag-ikot. Napansin ni Narcissus na ang barya ay may imahe ng hari. Agad namang dinampot ito ng tindero at sinabi, aayusin ko agad ang sukli, binibini. Pwede kayong kumain ng kahit ano. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang tumakbo para magpapalit ng pera, iniwan ang lahat na nagulat sa nangyari. Naisip ni Katina, kailangan pa ba talaga akong suklian? Tunay na prinsesa siya, sobrang sheltered na wala pang alam sa simpleng kalakaran. Si Dices ay nagtataka rin, mukhang purong ginto ito, hindi ba? Tumugon si Katina, ano pa nga bang gawa ang pera kung hindi ginto? Medyo ignorante ang sagot niya. Ipinaliwanag ni Dices, karamihan ay gawa sa tanso, at sa pinakamaganda ay pilak. Ang mga baryang gawa sa tanso, pilak, ginto, at purong ginto ay may iba't ibang halaga. Ang baryang ibinigay mo sa kanya ay may mukha ng emperador, bihira yan. Limitado lang ang produksyon nito, at makukuha lang sa pamamagitan ng espesyal na mga tagumpay. Napatango si Katina at sagot, talaga. Tuwing tinitingnan ko ang ilalim ng kama o mesa, may 1 o 2 ganito. Hindi ko naisip na ganun pala sila kahalaga. Hindi sinasadya, ang sagot niya ay parang pagbubuhat ng sariling bangko. Narinig ito ni Das at napatawa na lang ng alanganin. Si Speos naman ay nagsabi, kaya pala wala akong gintong barya, hindi ko kasi tiningnan sa ilalim ng kama, ha? Aba, ngayon ko lang nalaman yan. Habang tahimik na kumakain si Narcissus, si Dices ay nagtataka, bakit kaya narito siya?